Praise God. Thank you, worship team. And I want to lead you to read in 1 Corinthians chapter 1 dito sa verses, di lang sa verse kundi verses 1 to 5. At ito po ay aking kinuha sa Tagalog. I want to read first in Tagalog. Okay. Ang sabi po ni Paul dito, mga kapatid, wag sana nating kalimutan ang nangyari sa ating mga ninuno noon. Ginabayan sila ng Diyos sa pamamagitan ng ulap at tinulungan sila sa kanilang pagtawid sa dagat na ulang. Verse 2, sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay nabautismuhan sila bilang alagad ni Moses. At dito sa verse 3, sabi niya, kumain silang lahat ng pagkain ibinigay ng Diyos. So, sino po ang nakakain? Lahat ng pagkain ng Diyos. Okay? Verse 4, at uminom din silang lahat, okay, ng inuming ibinigay niya ng Diyos dahil uminom sila. So, ito po yung dito sa English, ang version niya, spiritual water. Okay. Dahil galing ito sa Diyos. Sabi niya, uminom din silang lahat ng inuming ibinigay niya dahil uminom sila ng tubig na pinaaagos ng Diyos mula sa bato. Ang batong iyon na sumama sa kanila ay walang iba kundi si Kristo. So, napakalinaw po, yung batong iyon, sabi niya, na sumama sa kanila ay ang walang iba kundi si Kristo. Na kung saan ay uminom sila mula sa Kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, sa kabila nito, karamihan sa kanila ay gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos at dahil dito nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang mga nangyari iyon sa kanila ay nagsisilbing aral sa atin. So, it's in the present tense, no? It's still continuing. Hindi niya sinabing nagsilbi, kundi nagsisilbing aral. So, hanggang ngayon, ang mga salita nito ay nagsisilbing aral sa bawat isa sa atin upang hindi tayo maghangad ng masasamang bagay tulad nila. Huwag kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, nagpista ang mga tao, nag-inuman at nagsayawan sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Verse 8, huwag tayong gumawa ng sexual na immoralidad tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Dahil dito'y namatay ang 23,000 ang sa kanila sa loob lamang ng isang araw. And verse 9, huwag ninyong subukin si Kristo tulad ng ginawa ng iba sa kanila. Kaya naman namatay sila sa tuklaw ng mga ahas. Then verse 10, huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya pinatay sila ng anghel ng kamatayan. Okay. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa sa atin at isinulat para magsilbing babala sa ating mga nabubuhay sa panahong nalalapit na ang katapusan ng lahat. So, napakalinaw po. Kahit actually, ito na yung message.
So, pwede na tayong closing prayer. Kasi linaw, di ba? The Bible itself will explain it to us. Kasi nga ito ay isang nangyari. By the way pala, before I forget, we want to acknowledge the presence of our dear pastors, husband and wife, Pastor Maxwell and Pastor Vilma from Portugal. Okay? So, actually po, they are no longer visitors. Kasi galing din sila dito. So, lumipat lang sila ng ministry sa Portugal. Kaya sila po, hopefully, every year sabi nila ay God willing, makakasama natin, makakabisita sila pala. And God willing din, this coming Sunday, Pastor Maxwell will be the one to bring us the message. And kung sino pa po yung mga nandito, first time, second timer, old timer, we acknowledge your presence. Indeed. Okay? So anyway, ito nga isang bagay na nakita na natin yung kabuuan nito na during the day of Moses na kung saan ay ang mga Israelita ay inihabilin, ay binigay ng Diyos sa kanila kay Moses para ilabas mula sa Egypt. At doon sa mga nabasa natin from verses 1 to 4 ng 1 Corinthians chapter 10, nakita natin na kung saan masasabi natin na walang ibang during the day of Moses, who had more of God than Israelites. Kasi nasa kanila lahat eh. Every provision, they have God. Sabi nga niya, they need food, God gave them food, even water, na mismong ang ating Panginoon Jesucristo na kasama nila, sabi niya. Siya yung bato na kasama nila sa kanilang paglalakbay sa ilan. Kaya kung titignan po natin, they had more of God in Moses' day. Amen. Na kung saan ay sila po yung mga tao, alam natin ang bansang Israel ay pinili ng Diyos that by the grace of God to be God's own. Pinili sila to be God's own. Na kung saan, I believe so, kaya po hanggang ngayon ay ang bansang Israel ay kinakalaban dahil pinili talaga siya ng Diyos. Yun ang pinakadalingan. Because God has chosen Israel to be His own. At alam din natin kung paano na sila ay pinalaya. They were freed from Egypt. And yung tanikala ng Egypt, dahil kaya po nasabing tanikala, kasi unliving sila ng Egypt. They were freed from Egypt's chain and rescued from Pharaoh's army. Alam natin kung paano din sila iniligtas ng Diyos na kung saan ay nakatakas sila. Tumawid sila sa dagat na hinati ng Diyos. And also, habang sila po ay pagkatapos na sila ay iligtas ng Diyos from Pharaoh's army, God sustained them by miraculous provision in the wilderness. Hindi niya sila pinabayaan. God provided supernatural provision even in the wilderness. Alam niyo po itong panahon nito, sabi nga nila tagtuyo, El Nino. Nararamdaman natin yan sa init lang na nararamdaman ng ating katawan. Pero sila higit pa doon na hindi lang po init, kundi wala silang pagkukuhanan ng pagkain. But God sustained them supernaturally. Ano bang mahihiling nila? No? Hindi man sila nagtatrabaho. Supernatural provision ang ibinigay ng Diyos sa kanila while they were in the wilderness. Pero ano pong nangyari? Nung naging kapalit nito, they were so ungrateful. Wala silang pasalamat. Wala silang utang na loob sa Diyos. Ungrateful sila. They were hardened. Tumigas yung kanilang mga puso. Hindi lang yung puso, kundi yung kanilang ulo. Patuloy silang sumusuhay sa Diyos. Iba po yung matigas ang ulo, iba din yung matigas ang puso. Pwedeng matigas ang ulo mo, pero lumalambot ang puso mo.
kahit anong tigas ang ulo natin. Amen. Kasi yan ang inihipo ng Diyos sa tao. And also, they were faithless. Wala silang tiwala sa Diyos. Wala silang pananampalataya na kung saan ang dakilang manunubos, the great deliverer before their eyes has become a cruel taskmaster. Para bang ang tingin nila sa Diyos, malupit siya na tagapangasiwa o pinuno. Yan ang tingin nila sa Diyos. Kasi ang sabi niya, bakit mo kami pinahirapan, ginutom dito? After all, na binibigyan sila ng Diyos ng lahat dahil binabalikan nila ang Egypt. Yung dati, tayo minsan po, pag tinutokso tayo ng kaaway, balikan mo lang muna yung ilang kaibigan mo. Kaibigan ka, magkasundo ka muna sa kanila kasi parang yung buhay mo tahimik na lang. Alam niyo, hindi po balik tahimik tayo. Kahit wala tayong mga bagay na nakikita natin yung mga iba, they think yung mundo, ito yung paraan para mag-enjoy sila, to forget about their problems. Alam niyo, hindi po pwedeng kalimutan ng problema. Hindi pwedeng kalimutan ng problema kasi kailangan nating harapin ang problema. Hindi po ito kinakalimutan. At kaya hindi tayo humahanap ng enjoyment kapag may problema tayo. We face it with the help of God. Dahil hindi naman natin kaya yun eh. It's always God. Katulad ng mga Israelita, they were supernaturally sustained by God. So, ito rin, itong sinulat ni Paul in Corinthians, in Paul's day, yung mga tao noon sa Corinto, they also managed to miss God. Kasi yung mga Israelita, they miss God, di ba? Hindi sila nakapasok. Hindi na ibigay sa kanila yung lupang pangako. Bagamat sinabi niya kay Moses na pangunahan mo mga tao dito. And yet, hindi si Moses at the end ang siyang nag-lead sa kanila upang tawirin na makatawid sila patungo sa lupang pangako. Kaya ito po isang paglalakbay. The same way, tayo'y naglalakbay din sa mundo ito. So medyo, lang muna po tayo sa message ngayon. Sabi ko kay Lord, pahinga muna doon sa medyo masalimuon at malalim na message. Now, sana po ito ay magbigay sa atin ng panibagong pangunawa, panibagong paalala or babala. Hindi lang paalala, kundi magkaroon tayo ng babala kasi pwedeng maulit ang mga bagay nito kung hindi tayo susunod sa Diyos. Sa kabila ng ating naririnig, Sunday after Sunday, pwede din tayo maging katulad ng mga Israelita. Their hearts were hardened, naging ungrateful sila sa Diyos, and pinakamasakit, they are faithless. No? Hindi sila nagtiwala sa Diyos. So, in Paul's day, in Corinthians na sinulat nila, they also managed to miss God. No? Yung nilampasan nila ang Diyos. Hindi nila nakuha yung mga bagay na dapat sana kasi nga ang daming mga bagay na kanilang kino-complain din. That's why si Paul inihikayat niya ang mga tao na there is more to spiritual growth. Na pagkatapos nilang tumanggap sa Panginoon ay mayroon pang mga bagay. There is more to growth, spiritual growth. That maturity requires self-discipline and consistency. Okay, consistency. Alam niyo, bakit ko po inuulit ito? Una, yung self-discipline. Lagi ito po yung nailalagay ng Diyos sa puso ko na ang discipline sa bawat Kristiyano. Saan nagsisimula ang discipline? Sa atin. Kaya nga, may kasabihan noon po, bata pa ako, naririnig ko na ito, sa pag-unlad ng bansa, disiplina ang kailangan. Hindi po yung mga marurunong na tao ang kailangan, kundi yung mga tao may disiplina. Alam niyo, wala pong pagtuturo mula pa sa pagkabata.
Nung isang araw po, napatingin ako sa may bintana at nakita ko yung isang truck na dumaan. At doon sa truck, doon sa harap ng truck, nakasakay yung bata, siguro mga 5 years old or 7 years old na nandun. Bigla na lamang may tinapon siyang papel doon sa bintana ng truck. Wow! Ano po yung ibig ko sabihin dito? Doon pa man larawan na ito ng magulang na hindi nagtuturo ng kanilang mga anak na kung saan-saan na lang nagtatapon ng basura. It's just a small thing. Kung walang disiplina sa tahanan, maliit na pagtuturo, it will reflect the parent. It will reflect our personality. Teach them to do the right thing at the right place at the right time. Every small thing, hanggang maging kasanayan na po nila yan. Orderliness in the family, lahat po yan na ang bawat pamilya ay nagko-contribute ng kanilang galaw na nagtutulungan sa loob ng bahay. Kasi kung iisa lang ang gumagalaw, kawawa, hindi makaugaga yung gumagawa, yung magulang na mula pa nang ipanganak ang kanyang mga anak hanggang lumaki na sila ay hindi pa rin gumagalaw sa kanilang mga lugar. Walang disiplina. Ano pong nangyayari? Naaapektuhan ang ating ginagawa. Lalo tigit sa ministry ng ating Panginoon. So, discipline begins in our heart. Hello? Wow. Bakit ako napunta sa ganito? Kasi kailangan, small things matter. Mahalaga po yan. Hindi, of course, salita ng Diyos ito. Do all things in order, ang sabi nga ni Paul in 1 Corinthians. Lahat ng bagay ginagawa natin na may kaayusan. Even ang ministry, hindi lang po basta tumayo yung mga nag-lead na worship, inayos pa yan. Habang nagpa-practice, patigil-tigil pa yan. Kung mayroong mali, titigil, then pasok agad. At hindi rin po ganun kadali naman ang mangaral dito dahil kailangan din namin madisiplina sa Diyos. Hindi basta tumatayo sa likod ng pulpito. Kahit kung wala pong disiplina, kahit marunong ka ng mangaral, alam niyo po, I don't know kung ano ang kapupuntahan ng ministry ng Panginoon. So, it requires, maturity requires self-discipline and consistency. Alam po ninyo, yung consistency, ito po yung isang bagay na mula pa noon ay talagang, sabi ko nga, you will know a person if that person is consistent. Consistent siya sa lahat. Consistent siya, yung sinasabi niya, ganun din sa ginagawa niya. Consistent siya sa oras. Halimbawa, kung ang trabaho mo nag-start ng 8 o'clock, consistent kang dumating ng 8 o'clock or before 8 o'clock. Hindi after. Disiplina yan. Hindi tayo nandadaya sa oras. At huwag din nating dayain ang Diyos sa oras. Nawa, makarating na po tayo bago yung 10. Palakpakan po natin ang Panginoon. I love you all in the love of the Lord. Okay? Wala po kong binabato dito, pinatatamaan. Ano po yung consistency? Kinuha ko po sa ibig sabihin yung sa yung ilang bagay lang po kinuha ko. Kasi alam niyo po ako yung tao na masyado po akong very particular sa consistency. Sabi niya, state of being reliable and steady. Being dependable. Remaining stable. Yung ibig sabihin, tuloy-tuloy, hindi nagbabago. Halimbawa, kung paano ka nagsimula sa Panginoon na maapoy, kailangan consistent ka, tuloy-tuloy na maapoy. Kahit minsan man dumaranas tayo ng pag-atake ng kaaway para kunin yung apoy, alisin yung apoy sa ating puso. But if we are consistent in the Lord, hindi yan mananatiling ganon. Madali natin ibalik kung anong apoy na nawawala sa ating puso. Consistency. Amen? Amen. Praise God. Dahil ito po yung sinabi ni Paul. 1 Corinthians 9 verses 24 to 27. Is it obvious
that all runners on the racetrack keep on running to win, but only one receives the victor's prize. Yet each one of you must run the race to be victorious. A true athlete will be disciplined in every aspect. Amen. A true athlete will be disciplined in every aspect. Kung ibig sabihin, alam natin ang mga athlete na yan, hindi basta-basta yung pagkain nila, may oras, may exercise sila, lahat binabantayan nila. In every aspect, practicing constant self-control in order to win a laurel wreath that quickly withers or fades. Yung panandalian lang, yun ang pinagtatrabahuhan nila dito. Yung mga atleta, panandaliang lamang yung prize na kanilang pinagpapaguran. But we run, tayo naman, sa spiritual, but we run our race to win a victor's crown that will last forever. Ito po yung pangwalang hanggan, yung ating tinatakbo, yung ating gustong maabot na premyo. Of course, our prize is Jesus. Amen. Amen. Na maging katulad niya hanggang makaisa tayo ng Diyos. For that reason, I don't run just for exercise or box like one, throwing aimless punches. Sabi nga niya, hindi ako sumusuntok sa hangin. May layunin siya. May tinutumpok siya. Hindi ka lang nabubuhay dito sa mundo na sa lahat ng ginagawa natin, maliit o maliit man o malaki, mayroong purpose ang lahat. Kung may imimig kang tao, may purpose din yan. Kung pupunta ka sa isang lugar, may tinutumpok tayong purpose. Hindi lang isa o minsan. Hello? So, hindi tayo sumusuntok sa hangin. But I train like a champion athlete. Hindi lang athlete, champion. Ibig sabihin ng champion, palaging nananalo. Walang talo ang champion ng Diyos. We are champion athlete for God. Amen. And I subdue, sa ibang translation, I buffet my body. So dito, buffet ang body natin. No? I buffet my body. Iba po yung buffet na pag kumain ka all you can eat. Ito naman yung I buffet my body. Ang sabi niya, and I get it under my control. Nung tinignan ko sa Tagalog, pinahihirapan ko ang aking sarili. Dinidisiplina ko, sinusupin ko ang aking sarili. I beat my body under. Inahampas ko ang aking sarili. Bakit? Bakit niya pinahihirapan ang sarili? Yung katawan niya ay hindi niya pinagbibigyan ng gusto ng kanyang katawan. Kapag gusto ng katawan na gawin ito, ayaw ni Paul. Sabi niya, I subdue my body and get it under my control so that after preaching the good news to others, I myself won't be disqualified. Sa ibang translation po, will not be cast away. Sabihin, kahit nangangaral ako, kung hindi ko rin dinisiplina ang aking sarili, ang aking katawan, ang sabi ni Paul, madi-disqualify ko bilang champion. Kaya palagi yan. Hindi po panandalian, hindi minsan lang na naumpisan. Yung naumpisan, hindi na nagtuloy. Alam nyo, marami po, they started so right. Tama? Yung pag-umpisa. But at the end, dahil nahirapan sila, they ended up wrong. Mas maganda po kung mali man yung pasimula natin, pwede natin itama ang ating ending. Mahalaga po yung ending. Yung sa ending natin ay walang nasayang sa lahat ng ating pinagpagalan sa buhay ng Kristo. Amen. So doon sa ating binasa kanina, sa verse 10, okay. Ang sabi nga niya, na
ng ilan. Ay, sabi niya dito, not verse 10. Yung verses 1 to 4, yung binasa natin kanina na they have everything, they have God. You know? They have God, pero hindi na-miss pa rin nila yung mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa kanila. And bagamat nasa kanila lahat ng privileges, it is not a proof, it does not guarantee piety. Ibig sabihin, kahit na ibigay na ng Diyos lahat sa kanila, it doesn't guarantee that they will enter the promised land. Kasi depende yun sa kanila. Dahil nauwi sila sa pagrereklamo, hindi rin sila nakaabot in spite of all the privileges that they had from God. They received from God. Amen. Hindi po ito patunay na bagamat marami tayong pribilegyo sa buhay natin, ay garantiya na ng kabanalan. Kahit ang salita ng Diyos ay pinapangaral sa lugar nito, sabi nga po ay ito yung mga messages na sa tingin ng iba ay malalim. Pero kung tutusin po, sa gulang natin sa espiritual, kailangan na po natin ang malalim. Kaya nga, lahat tayo inutusan ng Diyos to make disciples. Kasi nga, hindi po natin pwedeng, bagamat wala naman po masama na dumalo sa church, pero kailangan din po natin i-disciple yung mga tao para pagdating nila dito, ready na sila sa mga malalalim. Pagkatapos natin silang abutin kay Lord, patanggapin kay Lord, then make them disciples. Hindi na po yung lahat gagawin na ng pastor sa mga tao na baguhan or tumanggap kay Lord na ilang kailan lang. Kailangan sila po ay, dahil kasi pag nandito na sila, pag pumunta sila dito sa gawain, hindi na mo pwedeng mag-stop down lagi tayo na salvation. I remember one of my friends I want to tell this because it is something na hindi po ito hearsay. Ako mismo kinausap ako ng isang kaibigan ko from America na lumipat doon. Ang sabi niya, dahil dito po sa Pilipinas siya nagsimula ng pagdalo sa gawain. And then, sabi niya, magmula nung dumating ako pumunta daw siya sa Amerika, ay palaging salvation ang kanyang naririnig. Kaya sabi ko, baka hindi ka pa born again. Kaya hindi puro salvation. Kasi nga, they're trying to stoop down on the level of the people na dahil kapag maraming bago, ay ipinapangaral nila lagi is salvation. Which, yan ay katukulan na po ng bawat isa sa atin. No longer the pastor. Kaya nga, may mga evangelist tayo. There should be evangelists that will function to teach. Hindi na po dito yung evangelism. Hindi na po dito yung kailangan ko baka hindi maintindihan ng mga bago ito. Of course, kung may bago man, there's nothing wrong. Basta ihabol po natin sila kay Lord. Ihabol natin. Kumbaga, I believe naman, if God has given them the understanding, their eyes will be open. Ano man yung malalim na ating napag-aaralan dito, God will be the one to reveal it to them. Amen. So, yung panahon na yon na nakita nga natin how God gave all the supernatural provision for them at wala man silang karapatang magsabi, oh God, kung maaari lamang sana na nandito ka, wala. Hindi po eh. Kahit wala kayo ngayon, nasa atin ang Holy Spirit during that time. Hindi pa man ipinapanganak si Jesus para ipadala na yung Holy Spirit pagkatapos niyang umalis. So, but God was with them. Na kung saan, they have no reason to say, God, if you will only show yourself to us, nagpapakayag ang Diyos kanila. Nagsasalita ang Diyos. Nangungusap siya sa mga lingkod niya upang sabihin sa mga tao. He spoke, yung mga spokesman niya, mga prophets, sina Moises, kinakausap niya para at the same time, yun ang gawin nila na sabihin sa mga tao. At ngayon, gumagamit ang Diyos ng mga tagapangaral na salita ng Diyos
para malaman natin ang katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya wala silang sapat na dahilan para sabihin nilang, sana Lord, kung nandito ka lang, kung ipapakita mo lang sa amin ang mukha mo. The presence of God was all around them. Walang lugar na pinuntahan nila na hindi na walang Diyos doon. In the wilderness, God was with them. Ang bato, sabi niya na nakasama na si Kristo mismo ay nakasama nila. Na hindi lang sila sila. He gave them Moses. Binigyan sila ng isang tao na si Moses, sa katauhan ni Moses, to lead them out of bondage and guide them through the wilderness. May nagga-guide. Nilid sila kung paano lumabas and kung paano maglakbay at ginaid sila through Moses in the wilderness. And he showed them the way with a cloud and pillar of fire. Biro mo, during the daytime, dahil mainit ang araw, may cloud. Sana maglagay na ng cloud si Lord para hindi mainit ang. Those were the days na kung saan ay ang mga Israelita ay pinatubayan ng Diyos. Cloud. And during the night, pillar of fire. Kasi pag malamig naman na, yun, hindi sila giginawin. Kasi nasa wilderness sila. At nung sila ay masusukol na, papatayin na sila ng mga kaaway, He cleaved the sea apart so that they could escape the wrath of the Pharaoh. Kasi nung nandun na sila sa end of themselves, ika nga, ito dagat na, ito na yung nasa likod na nila yung mga kaaway. Anong ginawa ng Diyos? Hinati niya ang dagat. At doon sila tumawid para matakasan nila ang galit ni Pharaoh. Imagine, si Pharaoh symbolize si Satan na hinahabol ka. Hindi ka dapat matakot sa kanya dahil gagawa ng milagro si Lord. Amen. And He made rocks gush water. Imagine, no? Siya ang gumawa. Ang Diyos lahat ang gumagawa nito, hindi sila. Pinoprovide lahat dito ni Lord na naglabas siya ng tubig mula sa bato. Bumukal ang tubig mula sa bato dahil sa Kanya. Para lang may mainom ang mga Israelita na walang ginawa kundi pagreklamo ng magreklamo. Dito na lang, may init naman. Yan eh. Pag umulan, naku, umulan. Hindi. Kumbaga sabi nga, sana sa lamig, sana sa init, sana sa lamig. Naiinitan tayo pag nagpaulan naman ng Diyos. Bakit kaya umulan? Dahil lang nabasa, nagreklamo din. Kaya hindi po alam, hindi po natin kung ang Diyos siguro malinito na sa atin. So, He made rocks gush water and covered the barren wilderness with bread. Yung mo, siguro sa dami ng mga bumabang mana na bread sa kanila, natakpan, puputi yung lupa. Kinover ng Diyos yung wilderness ng bread. No? Eh siguro ikaw, maluluta ka kung makikita mo, hindi mo lang kung paano kukunin. Pero yun na, ang Diyos matalino talaga. Kumuha lang kayo ng kasya. Huwag yung kunin lahat dahil tomorrow, I will give you again bread. Kasi yung tao secure, ang galing. Ay, kunin ko na ito kasi baka yung mga anak ko sa darating na panahon, kulang sa kanila. Alam niyo, one day at a time ang ginawa ng Diyos. Huwag niyong kunin lahat. Bukas, meron at meron. Kasi sigurista lagi. Pinagtatrabakuhan na natin, pinag-iisipan na natin yung gusto, yung darating na 10 years. Pati mo, hindi ka na makaabot ng, hindi na natin abuti ng 10 years, dumating na ang Panginoon. Kaya, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about itself. Dahil mahalaga ang buhay natin
tayong nahirapan. Tingnan niyo po, no? Tumaas ang gasolina. Right away, pagtaas ng gasolina, complain. Mataas. Kumbaga, maririnig po yung sobrang mahal, mahal, mahal. Pero sino po yung nabawasan yung kinakain? Yung dati, almusal, merienda, tanghali, merienda, apunan, tapos may midnight snack pa. Sino po yung nabawasan yun? Naramdaman niyo ba? Tumaas ang gas. Kasi complain lang yung lumalabas sa atin. Why does thank God? Lord, thank you. Alam ko, you will provide. You will supernaturally provide. Be thankful always. Huwag tayong maging katulad ng mga Israelita. Dahil ang Diyos, paano siya gagawa kung nagko-complain ka? Sige ka. Ano kung nangyari niya? Andito naman ako, sabi ng Diyos. I am your God. I can make miracles in your midst. I can do miracles. Miracles upon miracles upon miracles. Yan ang gagawin ng Diyos sa atin. At bagamat hindi man nila alam ito, yung sabi niya kanina nung binasa natin, the rock who is with them is the Lord Jesus Christ. Kasama nila ang pre-incarnate Christ. Hindi pa man pinapanganak si Jesus, si Kristo, kasama na nila. Siya yung rock. He is the rock who is with them, sabi niya, who accompanied them every step of the journey. Kaya sino po yung pinabayaan ng Diyos dito? Wala pa nang ipinanganak ka, bagamat hindi pa natin siya nakikinaka. Nahulog ka, sinalo ka. Di ba yung mga bata? Sabi, nahulog, pero walang nangyari sa kanya na hindi nakikita ng kanyang magulang. Mula pa nang pinanganak na tayo, inaalagaan na tayo ng Diyos. Kaya yung pong Isaiah, hindi ko lang maalala Isaiah chapter 48 yata, or nasabi niya, yan po yung pinangahawakan kong mula pa noon na pangako ng Diyos. Ang sabi niya, ginawa kita, kaya katungkulan kong alagaan kita. Asahan ako, asahan natin ang Diyos. Kahit may anak kayo, may asawa kayo, katungkulan ng Diyos na alagaan tayo. Amen. So, yun nga po, pansinin natin ang nangyari sa kanila. Nung sa verse 5, God was not well pleased, for they were laid low in the wilderness. So, babasahin ko po sa Tagalog version. Gayunman, hindi kinalugdan, hindi na siya ng Diyos sa marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilan. Imagine, with all the privileges, because of their hardened heart, hard-headedness, because of their faithlessness, pagiging faithless nila kay Lord, ungratefulness, nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Dahil hindi na siya anak Diyos sa kanilang pagre-reklamo. From verses 1 to 4 nating binasa. Sa 1 Corinthians 10, verses 1 to 4, mapapansin po natin dito, they were laid low, they were loaded high with blessings. They were loaded high with blessings from verses 1 to 4. And then, dun sa verse 5, they laid low in the wilderness. From blessing, namatay sila. Hindi pruweba, hindi garantiya ang blessing na magiging banal tayo. Nawala ang kanilang kabanalan. Dahil puro sila reklamo. So ano po sa palagay natin dito ang lesson na nais ibigay ni Paul sa atin?
sa mga taga-Korinto na kanya pong sinulatan. Okay? Na kung saan ay gusto niya nating lubos na maintindihan, na maitanim po ito sa ating isip, sa isipan natin. Huwag lamang natin itong narinig na yung parang nasiyahan ka na narinig mo, natutuwa ka dahil nai-apply mo ito, nakaka-relate ka sa mga nasasabi. It's not enough. It's not enough. Hindi yun ang gusto ni Paul. Na maitanim. Na after natin itong marinig, unawain natin at itanim sa ating isip. Because hindi sapat na naririnig natin ang mga mensahe nito. Hindi sapat na Sunday after Sunday maganda yung mga messages na naririnig natin. Gaano man kaganda, because the Word of God itself is good, is perfect, is alive and powerful. Binabasa lang namin ito, pinapangalan lang. The Word of God itself is life and spirit. Puno ito ng kapangyarihan at buhay. It is powerful na kapag binasa mo at naintindihan mo, babaguhin niya yung ating mga buhay. It's na, hindi po sapat ng salita ng Diyos na marinig lang natin. At tulad na nangyari sa Old Testament Israelites, the presence of supernatural privileges in their lives. Sino po sila, mga Israelita? It did not produce automatic success. Hindi ibig sabihin, yung church, maganda yung pinapangalan. Nabibless ako sa naririnig ko. What about after? Ang pagiging totoong Kristiyano ay wala po sa Sunday. It starts again, Monday to Saturday, or Monday to Monday. Every day, we must live godliness. They have so much of God, but so little godliness. Yun po ang ibig sabihin, no? They had all the privileges, supernatural, hindi lang basta privilege, supernatural privileges na ibinigay ng Diyos. But they missed it. It did not produce automatic success. Hindi po ibig sabihin magiging spiritual ka na naririnig ito. Kailangan natin ng effort sa ating sarili. God requires from us. God expects from us. Pagkatapos natin marinig, huwag mo lang itabi ang Bible. Huwag mo muling kunin ang cellphone mo para mag-games. Alam niyo, yan ang kaagaw ng Diyos. Laro ka ng laro. Hanggang pinaglalaroan ka na rin ng kaaway. There are so many demonic games today. Kaya bantayan po ninyo ang inyong mga anak kung pwede, huwag niyong bigyan ng cellphone ninyong mga anak. Lalo na yung mga maliliit na bata. Umiyak man sila, hindi sila mamamatay sa iyak. Kayo po ang magulang, kayo may authority, you have the power, you have the authority to teach them. Magaling man sila, hayaan nyo sila. Kayo ang magulang. Be the parent. Huwag ang anak nyo ang masusunod sa inyo. Ilang beses man sila magaling, ilang beses man sila umiyak, magulang pa rin kayo. At anak nyo lamang sila. And children, obey your parents in love. Hello? Alam niyo po ang ganda, pati sa worship, na-train ng mga anak nyo na habang nag-worship, hindi yung isip nila, wala din. Kasi clouded yung mind nila sa internet games, sa mga piniplay nila. Pero kung nagpatutuo dito na isang magulang ng isang anak na magmula nung inalis niya yung cellphone, ilang buwan lang na inalis yung cellphone sa kamay ng kanyang anak, nagbago yung anak niya. Dati, yung isip ng bata clouded. Walang focus.
matigas ang ulo, siyempre, pag walang focus yan. Pero after that, nagbago yung bata. At napatuloy-tuloy po yung mga yan. Huwag lang narinig ninyo minsan, itong mga bagay nito, gawin na natin, mga magulang. Na makita, ang ganda kong makita ng iyong mga bata, hindi yung isip nila gulo kasi nandun sa games. Habang nakikinig, ang naririnig nila, yung mga piniplay nilang sound dun sa games na yun. Nangyari po yun. Merong isa na, hindi ko na lang po ikukwento yun, na yung sound, kasi may sound yung mga piniplay nila, di ba? Yun yung lumalabas. Kaya kung nag-worship tayo, baka yun ang kanilang narinig. Beware, parent. Beware. Mga anak nyo na wala sa worship. I mean, nandito tayo sa worship, train them how to worship God. How to sing for God. Hindi po yung isip nila wala kasi gusto na nila humawak ng cellphone. Importante po ito. Nakasalalay ang buhay ng inyong mga anak dito. Dahil once na na-founded na sila sa ganito, they will grow up like that. Mahihirapan na kayong tanggalin ito. Magiging problema na sila. Dahil napuno na sila ng mga bagay na hindi para sa Diyos. Hello? Hindi sapat na mayroon tayo, na may privilege tayo na ganito yung mga mensahe natin naririnig. Nasa atin pa rin. Maging determined tayo. Be consistent with the Lord. Be determined to follow Jesus. Though none go with me, sabi niya, still I will follow. Huwag lamang natin itong awitin. Gawin natin. Though none go with me. Kahit asawa mo man yan. Though none go with me, still I will follow. Amen. Kasi hindi po sapat yung mga supernatural privileges na ito para sabihin natin yung spiritual life natin is mataas or successful ang ating spiritual life. There's no automatic success. There's no automatic maturity. Amen. Kailangan work it out, work it out, work it out. Supilin natin ang ating katawan. Build your body under. Turuan niyo lang inyong mga anak na supilin ang kanilang katawan sa paggamit ng cellphone. Alam niyo mo bakit ko nahihili dito? Hindi ko alam. Bakit na lang lumabas? Kasi nakikita ko ngayon maraming bata. Lumabas nga ang mga bata. Bata lang, may hawak pang na cellphone. Lalabas lang. Do they need a cellphone? No. Kaya ko po sinasabi dito, it destroys many lives. It destroys the future of your children. Walang masama sa cellphone. Ang masama, pinabayaan natin sila sa sarili nilang ginagawa doon sa cellphone na yun. There's no evil. The cellphone itself is not evil. But what makes it wrong, the way we allow your children to use how many hours. Hello? Mahal ko kayo. At kayo rin po makikinabang para sa inyong mga anak. Hindi nyo na kailangan sigawan, hindi nyo na kailangan utusan dahil walang ibang bagay sa kanilang isip kundi ang mga naitanim na salita ng Diyos na kayo mismo ang siyang nagtatanim at nagtuturo nito sa kanila. Secondary lang po itong Sunday service at saka yung Sunday school for children. Ang pinaka-primary po dyan na tagapagturo ng mga bata ay ang mga magulang. Teach them. Mabusisi po ang magturo every detail, every aspect. Lahat ng gagawin nila, ituro ninyo. Habang bata sila, it's not a control. Kasi pag natuto na sila na kung saan nilang gagawin kahit wala kayo. Ang mahirap po pag nandiyan kayo gagawin nila. Pero pag wala na kayo. Kasi ang nangyari po kung kailan na nataniman na ng iba, tsaka mo palang gagawin, kung kailan lang sila nagkamali,
tsaka mo palang gagawin turuan, it will not work anymore. Naipunta na yung mali sa kanila, kaya mali ang lumalabas sa kanila. Amen? So in spite of their special advantages, most of them, except two in one generation, Joshua and Caleb, most of them were disqualified. Kabaligtaran ng kanilang tinanggap. Tumanggap sila ng pagpapala, pero hindi binaliwala nila yung mga pagpapala, yung mga privilege na binigay ng Diyos sa kanila. Kaya nga, ano nangyari? They were disqualified. Nawalan sila ng karapatan na makapasok sa lupang pangako, and they died in the desert. Mababasa po natin yan sa Numbers 14:29. In the light of this, si Paul mismo, hayagan niyang inamin the need for personal discipline. Dahil po doon, si Paul mismo, inamin niya ang pangangailangan for personal discipline. 1 Corinthians 9:27, yung ating binasa kanina, sabi niya, I buffet my body. Sinusupil ko ang aking katawan, sabi niya. Na, kasi nga nakita niya, even Moses was disqualified from the prize. Ito po yung katibayan na si Moses mismo, kaya si Paul, I believe, doon niya nakita na may nadi-disqualify pa rin pala sa race. Sumali ka sa umpisa, pero pwede tayong na-disqualify. Sabi niya, Moses was disqualified dito. Sabi niya, but the Lord said to Moses and Aaron, but the Lord said to Moses and Aaron, you did not trust me enough to demonstrate my holiness. Sa ibang translation, to sanctify me. You did not trust me enough to demonstrate my holiness to the people of Israel. You will not lead them into the land I am giving them. Napakasakit na po. Parang ikaw ang tumayo para sa kanila, ginamit ka rin ng Diyos para ilid ang mga tao, para ipangaral mo. Si Paul mismo sabi niya, dahil ayaw ma-disqualify, sinusupin ko ang aking katawan, hinahampas ko ang aking katawan, I buffet my body, I put my body under, sabi niya, parang sa ganun, habang ako'y nangangaral sa iba, hindi ako makas away from the presence of God. So, guess what? The same thing can happen to each and every one of us. Huwag nating sabihin, sila lang yung gano'n. The same thing can happen to us. We can disqualify. Tayo po mag-disqualify, hindi ang Diyos. Sa ginagawa natin, we can disqualify ourselves from future blessings and wander around in spiritual wilderness. Ilang taon na tayong Christian? Are you still wandering around in the wilderness? Para tayong, what do you call that? Roller coaster. Tataas ka ngayon sa spirit, ang ganda ng message, tumaas ka. Pag nakaranas ka ng mabigat na pagsubok, bababa ka na naman. Roller coaster. Alam niyo, hindi po tayo roller coaster Christian dahil consistency ang kailangan ng Diyos for us to qualify for the future. Blessings, future blessings, and we do not wander in the wilderness. In our spiritual journey.
Because we can miss God right in the middle of the church. Kahit nandito ka, pwede mo mamiss ang Diyos. Malay mo, natutulog ka pa na. Malay mo, may nakalimutan ka pala sa bahay, iniisip ko, nabunod ko kaya yung plancha or napatay ko kaya, na-off ko kaya yung stove. Nandito ka, pero alala ka. Or iniisip mo na yung mangyayari sa buhay ng iyong mga anak. Nandito ka, you can miss God. Even while you are in the church. Sabi ko nga, disqualify tayo for our future blessings. You can miss God even if God is giving us all these privileges and opportunities. Kahit na, padala ka man ng Diyos sa isang mission field, kung hindi rin natin ginagawa yung gusto niyang gawin. Kailangan, kahit na nag-mission ka na, ginagamit ka na ng Diyos, it doesn't mean na titigil ka na sa maturity. Magpatuloy tayo sa paglago kay Kristo. Even kahit nasa Christian home ka, it's not a guarantee na kabilang ka sa Christian family, na nasa Christian home ka, para masabi mo, qualified ka. You can still be disqualified. Hello? Amen. Hindi po sabit ang ating kaligtasan. Walang sabit-sabit. Hindi ka pwedeng sumabit sa magulang mo. Kapag sila'y kinuha, kapag dumating si Jesus, of course, alam natin, magre-resurrect tayo from the dead, and then pupunin tayo ng Diyos, hindi ka pwedeng sumabit sa kanila. Malalaglag ka pa rin. Hello? So, totoo po yun. Mas higit na mas madaling mawala yung sensitivity natin sa Diyos na maging malapit sa Kanya sa isang Christian environment. Kasi magiging complacent ka na total, puro kayong Christian. Kala natin puro Christian environment yun. Kung saan tayo. No. Hindi rin yan assurance. Hindi rin yan guarantee. We can still lose our sensitivity toward God in a Christian environment. Kahit palagi man tayo regularly with other Christian people, fellowshipping, watching God working, nabibless tayo sa mga ginagawa ng Diyos, nagfe-fellowship tayo sa bawat isa, enjoying the blessings of God in our lives. Pero, at the same time, we can also start to take God for granted. Baka dahil nasanay na tayo sa ganung bagay, sa environment natin, sa mga regular na ginagawa natin, na nakikisalamuha sa ibang mga Kristyano, walang kasama sa mga bagay nito. Pero, baka posible pa rin, hindi ito garantiya na hindi natin malose yung ating sensitivity sa Diyos. Amen. Dahil huwag nating baliwalain ang Diyos at ang Kanyang sinasabi. In short, we may loosen our grip on God. Katulad ng mga Israelita. Nung sila kasalukuyang tinutulungan ng Diyos, ilabas mula sa ilang, they lose their grip on God. Because they have so much of God, but so little godliness. Nawa, pagamat nakakatakot mag-isipin ito, scary thought, isn't it? Na mawala ang isang tao na pwede siyang madulas ka nga. Mawala ka pa rin doon sa position mo. Nawa, sabi nga ni Paul, na hindi ito mangyari sa atin. Hindi ito mangyari sa kanya, hindi ito mangyari sa atin. At hindi rin kailangan mangyari. No? Hindi ito kailangan mangyari. Now, all these things happen to them as an example for us. Sa Corinthians chapter 10, verse 11, 1 Corinthians chapter 10, verse 11, ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat na pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. So we can learn from the Israelites' mistakes. Hello? Na huwag tayong ma-slip into
such condition na mawala pa tayo sa Panginoon. With God's help, with God's help, let us avoid this pitfall. Na huwag po tayo malus natin ang grip natin sa Diyos. Na ito'y aral sa atin, ito'y halimbawa sa atin, ang sabi niya, na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. So tayo po ito ngayon, dinatnan na tayo ng katapusan ng panahon. Nawa maging paaralan ito sa atin. Huwag tayo magpabaya. Do not neglect such a great salvation. How can we escape if we neglect such a great salvation? Kung ginawa po natin yung mabuti sa nakaraan, let's continue to do our best for tomorrow. Huwag lang ngayon, kundi tomorrow and tomorrow and tomorrow. Araw-araw, kung anong ginawa natin, do it better than yesterday for the Lord. Give all your best for the Lord. Tayo po ba ngayon ito? Hallelujah. Oh God. Let's spend a little moment for the Lord. Huwag lamang po ako magsalita sa inyong harapan. Talk to God. Talk to God for your heart. Huwag natin agad-agad kalimutan at isang tabi at magwalang bahala lamang ang mga salitang ito. Ito'y babala sa bawat isa sa atin. Ito'y paalala, paulit-ulit na paalala. Dahil ang nais ni Paul na ipaalala sa atin ay huwag nating mawala ang pangwalang hanggan na inaabot natin. We do not want to lose our future blessings. Pag sumagatan nating matawid ang Jordan River na yun, na kung saan at the end of that is the promised land of God. Abot tanaw na natin ito. Abot kamay na natin. At huwag tayong maging pabaya. Malayo na ang natakbo natin. Bagamat napagod na tayo sa mga problema. Minsan may mga panahon na mayroon ang nag-give up, nanlalambot sa mga sitwasyon. And yan ang sabi ng ating Diyos, lift up your eyes, for your redemption draws near. Malapit na. Mas malayo na ang ating tinakbo. Mas marami na ang ating mga pinaghirapan. Mas marami na dinanas natin kesa panahong ito na hinihintay natin na magtapos. Nawa ay magising tayo. Nawa ay matuto tayo sa mga kamalian ng mga nauna sa atin. Hindi ito panahon para mag-aksaya ng oras. Hindi ito panahon para mag-focus sa sarili. Hindi ito panahon para mag-focus sa mga nangyayari. This is the time to look upon God. Focus on Him. Focus on what the Lord is doing. Strengthen your grip unto the Lord.
fail us nor forsake us. Kiremoroshoto Rabataya. Hallelujah. Oh God. Yabashanda. Hallelujah. Hallelujah. Forever Jesus reigns. He reigns, He reigns, He reigns on high. Yes, Lord. Hallelujah. We give glory. Yes, Lord. Salamat po sa katiyakan na kami nga po ay ginagabayan mo in every step that we take. Ikaw ang siyang umahawak sa amin. Dahil alam namin ang mundo ito ay papunta na sa kapahamakan. Wala po kaming aasahan na sa mundo ito. Dahil malapit nang magtapos ang panahon, nangyayari na ang pagwawasak. Kapalit ng bagong langit at lupa, ang lumang langit at lupang ito ay mapaparang. Subalit habang kami nandito pa, salamat sa katiyakang ipinagkakatulo sa amin, na ikaw ay mananatili na kasama namin. At kami rin naman, bilang tugon sa iyong kabutihan, pag-ibig at katapatan, ay manatili din po kami to be consistent, Lord, sa aming paglakad, sa aming pagtakbo. Hindi kami titingin sa kabila o sa likuran. Titingin kami. We will fix our eyes on the Lord Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Ikaw lamang ang kailangan namin. Kaya naniniwala po kami, mayroon kami gagawin maganda o kami maglalagak ng aming buong pagtitiwala sa iyo. And we expect from you, Lord, dala-dala namin ang dakilang pag-asa nito. Christ in us, the hope of glory. Salamat po, Diyos, sa iyong ginawa sa amin. Nawa, huwag na ito mawala pa sa amin. At natuloy namin isagawa ang lahat ng bagay na naririnig namin at nababasa mula sa iyong mga salita. At kami lumakad na magbigay kasiyahan sa iyo. Be pleased with us, O God, and that we will be pleasing before you. Salamat, salamat, salamat. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Praise the Lord.